Simula nang ako ay magkamuwang, ay ipinaliwanag na sa akin ng aking ama na ako ay kanyang ampon lang. Hindi daw si Tatay Ricardo ang tunay kong ama at ako ay ipinaalaga lang sa kanya bago mamatay ang aking tunay na magulang. Ayon kay Tatay Ricardo, sanggol pa lang daw ako nung kupkupin ako kaya hindi ko na matatandaan ang aking mga magulang. Nasunog daw ang bahay na aming tinitirhan kaya namatay sila at ako lang ang tanging nakaligtas. Tahimik ang pamumuhay namin ni Tatay Ricardo sa isang maliit na bukid namin. Siya ang nagtatanim, nagsisibak ng kahoy at humuhuli ng makakain namin. Samantalang ako naman ang nauutusan sa pamamalengke at pakikipag-usap sa mga bebentahan namin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay laging lumalabas ng gabi si tatay at ako ay binibilinan na huwag lumabas. Lagi din niya akong kinakandaduhan sa bahay tuwing gabi. Hindi ko masyado pinapansin iyon nung bata pa ako. Ngunit ngayong tumatanda ako, ay onti-onti na akong napapaisip kung bakit umaalis ng gabi si Tatay Ricardo at bakit ako kinukulong sa bahay tuwing gabi. Ako si Brando at ito ang kwento kung paano ko nadiskubre na ako ay ampon ng isang aswang. Ako ay magsasampung taon na nung ako ay unang mapaisip sa kakaibang gawain namin ni Tatay Ricardo. Nagtataka akong sa batang tulad ko napupunta ang pakikipag-usap sa ibang tao. Nang tanungin ko si Tatay Ricardo, ay nagtaka ako sa sagot niya. Hindi daw siya gusto ng mga tao sa bayan, kaya sa akin niya ito pinagkakatiwala. Mabait sa akin si Tatay Ricardo, ngunit bihira itong makipag-usap sa akin. Kaya isang gabi, ay mas lumakas ang aking kuryosidad sa aming bahay. Isang gabi ay nagtaka ako dahil napansin kong tila nasira ang kandadong nakasabit sa labas ng aming pintuan. Pinakita ko ito kay Tatay Ricardo at napansin kong nag-alala siya. Mahigpit akong binalaan na huwag akong lalabas at matulog na ng maaga. Sinabi niyang may mga masasamang elemento ang nasa labas tuwing gabi at ayaw lang niya akong mapahamak. Nang makaalis si Tatay Ricardo, ay nahirapan akong matulog dahil sa mga kaluskos na aking naririnig sa labas ng bahay. Naisipan kong sumilip sa labas kahit alam kong hating gabi na. Sa una ay napansin kong may tila hugis na umaaligid sa labas at ang tunog nito ay parang sa baboy ramo. Maya-maya ay nagulat ako nang matanaw si Tatay Ricardo. Nakita kong duguan ang katawan niya at tila hinihingal. Naisip kong lumabas para salubungin siya, ngunit napansin kong hindi sa kanya ang dugo dahil may kinakaladkad itong katawan ng baboy ramo. Agad akong bumalik sa paghiga at pinilit matulog. Hindi ako makapaniwala na tuwing gabi pala humuhuli si Tatay Ricardo ng mga hayop na aming kinakain. Dun ko din napagtanto na ang narinig kong ingay ay tunog ng dalawang baboy ramo na naghahabulan at si Tatay Ricardo ay nagbagong anyo para mahuli lang ito. Napansin ko din na nagbubulong-bulungan ang mga tao sa bayan tuwing namamalengke ako. Akala ko nung una ay pinag-uusapan nila kung bakit bata ang nauutusan bumili. Ngunit ngayon ay naririnig kong si Tatay Ricardo pala ang kanilang pinag-uusapan. Tinawag nilang aswang si Tatay Ricardo at mapanganib daw siya. Narinig kong naaawa ang iilang kapitbahay sa aking kalagayan dahil ako daw ang susunod na bibiktimahin nito at pinapataba lang daw ako ni Tatay Ricardo bago ako nito kainin.
Umuwi akong natatakot kay tatay dahil sa mga paratang ng mga tao. Kaya naisipan kong tumakas ng gabi kapag umalis ulit si Tatay Ricardo dahil sira naman ang kandadong nasa pinto. Pag alis niya nung gabi ay sumilip ulit ako sa labas. Naisip kong siguraduhin muna kung makakalayo ako, ngunit naririnig ko ang kaluskos sa labas at naisip na nagbabantay si Tatay Ricardo. Naisip kong sumuko na sa pagtakas nang aking makita si Tatay Ricardo na nakatayo sa harap ng bahay. Maya-maya ay nakarinig ako ng alulong at nagulat sa aking nakita. Naalerto ang itsura ni Tatay Ricardo at dahan-dahan itong nagbagong anyo bilang isang aswang. Naging mabalahibo ang katawan niya at lumabas ang matalim niyang kuko at mga pangil. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita dahil pinagdasal kong hindi totoo ang usap-usapan ng iba tungkol kay Tatay Ricardo. Nang makita kong tumakbo papalayo si Tatay Ricardo papunta sa alulong, ay napagdesisyonan kong tumakas na din. Nagmamadali akong tumakbo sa dilim at tanging liwanag lang ng buwan ang aking ilaw sa daanan. Masukal ang tinakbuhan kong gubat at niligaw ako dahil sa dilim ng paligid. Maya-maya ay narinig kong may tumatahol na mabangis na asong papalapit sa akin. Bigla akong nadapa at naisip na hindi man ako makain ni Tatay Ricardo. Ang mabangis na aso naman ang papatay sa akin. Nang tatalunin na ako nito, ay narinig kong umiyak ang aso. Paglingon ko, ay hawak na ito ni Tatay Ricardo at nagpaliwanag siya sa akin. Hindi daw totoong nasunog ang bahay ng aking mga magulang. Siya daw ang pumatay sa mga ito dahil kilala daw ang mga ito na nagbebenta ng mga sanggol. Aswang man siya, ay masamang tao lang daw ang kanyang pinapatay. Simula daw nang makupkup niya ako, ay napamahal na siya sa akin at tanging gusto lang niya ay maprotektahan ako. Umiiyak siyang humihingi ng tawad sa akin at nagmamakaawang wag daw siyang iwan. Dun ko naisip na hindi halimaw si Tatay Ricardo. Na kahit ako ay ampun lang ng aswang, ay naisip kong mas masahol pa ang iilang tao sa tunay na mundo. At mas pipiliin kong makasama si Tatay Ricardo na maayos akong pinalaki at mabuti ang pagtrato sa akin. Ako si Brando at ako ay ampon ng isang aswang.